أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aral mula sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang nakaraan na pag-aaral natin ay ang pagkamatay ng tito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu Talib. Ganon din ang kanyang asawa ni si Khadijah radiyallahu anha. At pagkatapos ay siya ay pumunta ng lugar na Taif upang magparating ng mensahe sa mga tao sa Taif. Ngunit hindi tinanggap ng mga taga-Taif ang kanyang mensahe. Bagkus inutusan nila ang mga alipin nila at saka mga bata na pagbabatuhin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos siya ay bumalik sa Makkah. At nung siya ay bumalik sa Makkah ay siya ay nakapasok sa Makkah sa pangangalaga ni Mut'im bin Adi. At nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at siya ay nakapasok na at muli siya ay nagparating ng mensahe ng relihiyong Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At sa taong ito, sa pang-11 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong 6 na mga taga Yathrib. Ang Yathrib ay ito yung Madina. Ang Yathrib ay ito yung pangalan ng Madina bago pa siya tawagin ng Madina ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong 6 na ito ay sila ay pumunta ng Makkah para sila ay magsagawa ng Hajj. So ibig sabihin ay bago pa dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa na ng Hajj ang mga Arabo dahil nabanggit natin na dinadakila nila ang Kaaba. At nakita naman natin sa Suratul Fil na ito ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang balak dito ni Abraha. At itong mga taga-Yathrib ay sila ay nagsagawa ng tinatawag na magsasagawa ng Hajj at sila ay pinupuntahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kinausap niya itong 6 na mga taga-Yathrib o taga-Madina na sila ay mula sa tribo ng Al-Khazraj. Al-Khazraj, isang malaking pamilya sa Yathrib o sa Madina. Bago pa ito tawagin na Madina. At kinausap sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ang turo ng Islam, binanggit niya ang mga talata sa banal na Quran na ibinabasa kanya sa panahon na yon. At naalala ng mga taga-Yathrib na ito, itong 6 na mga lalaki na ito, yung nasasabi, nababanggit ng mga Hudyo na mayroong darating na propeta na ito ay mula sa tinatawag na mula sa mga Arabo na ito ay nabanggit din na siya ay ito ay binabanggit ng mga Hudyo na may darating na propeta. Yan ay nakasulat sa mga kasulatan, mga naon ng mga kasulatan at nababanggit ito ng mga Hudyo. Kaya hindi nagdalawang isip ang mga taga-Yathrib na 6 na tao na ito, yung mga lalaki na ito mula sa pamilya ng Khazraj. At tinanggap nila ang Islam at nangako sila na sila ay darating, babalik sa kanilang lugar at ipaparating nila ang mensahe ng relihiyong Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Tinanggap nila ang Islam, sila ay bumalik sa Yathrib at sila ay muling nagparating din ng kanilang mensahe na ito, ang mensahe ng relihiyong Islam na ito pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At dahil nga sa kalungkutan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa sa binigay sa kanya na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Al-Isra wal Mi'raj. Ang pagpunta ni Propeta sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papunta ng Aqsa sa Jerusalem o sa Palestine at pagkatapos mula sa Masjid Al-Aqsa ay siya umakyat sa langit. Ito ay biyaya sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala bilang gantimpala sa kanya dahil sa kanyang kalungkutan sa pagkapatay ng kanyang tito at pagkapatay
na pagkamatay ng kanyang tinatawag na asawa na si Khadija radiyallahu anha. Dito, siya ay naglakbay ng isang gabi mula Makkah papunta ng Aqsa at Aqsa papunta ng langit. At ayon sa mga riwaya na nabanggit ng ating mga ulama, nabanggit sa hadith, na nung siya ay unang dumating sa unang palapag, ay nakita niya rito si Adam alayhis salam, si Propeta Adam alayhis salam. Sa pangalawang palapag naman ay si Zakaria at saka si Isa alayhimus salam. Ganun din sa pangatlong palapag si Yusuf alayhis salam, sa pangapat na palapag ay si Idris alayhis salam, at sa panglimang palapag si Harun alayhis salam, at pang-anim na palapag si Musa, Propeta Musa alayhis salam, at sa pangpitong palapag si Ibrahim alayhis salam, ang tatay ng mga propeta, ang tatay ng mananampalataya na si Ibrahim alayhis salam. At dito ay pagkatapos nito ay siya ay umakyat sa langit, pinakamataas, at hindi sa Sidratul Muntaha, hindi pinahintulutan, hindi kinaya ni Jibril alayhis salam na siya ay makapunta doon. Bagkus si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang doon lamang doon sa tinatawag na Sidratul Muntaha na makapunta doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi niya nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus nung tanungin ng mga sahaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang nakita ba niya ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na nurun ala nur. Ibig sabihin ay liwanag ang nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil isa sa pinakamalaking biyaya na ibibigay ng dakilang tagapaglikha sa kanyang alipin sa araw ng paghukom ay ang makita niya ang dakilang tagapaglikha. At hindi natin makikita ang Allah dito sa mundo, bagkus ito ay biyaya na ipapagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga tagapaglikha na sumunod sa kanya at sumamba sa kanya, na makita nila ang kanilang Panginoon sa araw ng paghukom. Ito ay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay bilang tayo sa makakapasok sa paraiso at tayo ay makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay ibinaba dito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salah. Ganito kainam, kahalaga ang salah. Ang lahat ng mga pagsamba ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa, maliban sa salah o yung pagdarasal, dahil ito ay iisang pagsamba na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay dito ay sa tinatawag na langit, sa langit. At dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inobligado kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang 50 na tinatawag na salah, nga 50 salah. Subhanallah. Nung bumaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam at dumaan siya kay Propeta Musa alaihi salam, sinabi ni Propeta Musa alaihi salam na hindi kakayanin ito ng yung mga kaum, yung mga nasyon mo, tayo ng mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At inutusan niya, pinayuhan niya na bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ito ay bumaba, na ito ay naging 5 beses na sala sa isang araw, ngunit ang kanyang gantimpala ay 50 sala sa isang araw. Bilang awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron tayong 5 sala sa isang araw, at ang gantimpala nito ay para tayong nagdasal ng 50 sala. Allahu Akbar. Napakadakila. Kaya narapat po sa isang mananampalataya, at ito ang isang tanda ng pagiging Muslim ng tao, na siya ay nagsasagawa ng pagdarasal. Kahit magyabang ang tao na siya ay Muslim, pero iniiwan niya ang sala, walang halaga ang kanyang pagsasabi na siya ay Muslim. Kung iniiwan niya ang pinakaunang utos sa isang alipin, ay ang sambahin mo ang Allah, at ganun din yung sa pamagitan ng pagdarasal. At nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi, kaya dumating din siya sa Makkah, ay kinabukasan ay sinabi niya sa mga tao na siya ay nakapunta mula Makkah papunta ng Aqsa at Masjid al-Aqsa, at siya ay nakaakyat sa langit. At bumalik din siya sa gabing yun. Ito ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra, na sinabi ng Allah, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ito ay sa Suratul Isra na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
na siya ang tinatawag na may kakayahan at luwalhati ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang nagbigay ng kakayahan sa kaning alipin na makapunta mula Makkah papunta ng Aqsa at Masjid al-Aqsa papunta ng langit at bumalik siya sa isang gabi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang tinatawag na walang imposible sa kanya dahil siya ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao, ang ibang mga pinuno ng mga Quraysh ay tuwang-tuwa sila nung narinig nila ito dahil ayon sa kanila ay magkakaroon ng pag-aalilangan ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kumbaga hindi ka panipaniwala na sa isang gabi ay pumunta siya mula Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa na ito ay kinukuha ng halos isang buwan na paglalakbay o 2 linggo, 3 linggo na paglalakbay. At dahil dito ay sinabi nila kay Abu Bakr, Abu Bakr as-Siddiq. Si Abu Bakr as-Siddiq, nung sabihin nila ito, narinig mo ba ang sinabi ng kasama mo na si Muhammad, na siya ay pumunta mula Makkah, papunta ng Masjid al-Aqsa, umakyat sa langit, tapos bumaba at bumalik dito sa Makkah? At subhanallah, nag-aakala sila na si Abu Bakr as-Siddiq ay magkakaroon ng pag-aalilangan sa paniniwala niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nung narinig ito sa kanila ni Abu Bakr as-Siddiq ay sinabi niya na yan ba ay totoo na nanggaling sa kanya? Sinabi ba ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng mga Quraysh, oo, sinabi niya yan. Sabi ni Abu Bakr, kung totoo na yan ay nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay naniniwala sa kanya kahit na hindi ko pa yan naririnig sa kanya. Yan ay isa rin sa dahilan kung bakit tinawag si Abu Bakr na Abu Bakr as-Siddiq, ang tapat. Subhanallah. Dahil sa kanyang pagiging tapat. At ganun nga, 2 paraan na mapapatunayan natin na ang paglalakbay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay totoo. Unang-una rito ay yung patunay niya na sinabi niya na anong patunay mo, sinabi ng mga Quraysh na ikaw ay talaga nakapunta. Sabi niya, dinaanan ko ang ibang mga taga Makkah na sila ay naglakbay at meron silang nawala na kamelyo o kanilang mga dala na hayop at ito ay hinanap nila sa lugar na ito at nahanap nila at sa ganitong araw ay darating sila sa Makkah. At yun nga, pagkatapos nito ay sinabi rin ng isa sa kanila na sige nga, ipaliwanag mo, ilarawan mo ang Masjid al-Aqsa. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pa nakakapunta sa Masjid al-Aqsa maliban doon sa kanyang hijrah. At ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinaliwanag niya, nilarawan niya ang litrato, yung pagkakatayo ng Masjid al-Aqsa. At pagkatapos ng kanyang mailarawan at ganun din na dating ng ilang araw ay dumating din yung mga naglalakbay na galing ng Masjid al-Aqsa o sa Sham at sinabi niya o tinanong ng mga Quraysh kung totoo ba na may nawala sa inyo na kamelyo at ganun din nahanap nila at eksakto yung sinabi niyang oras yung panahon, yung araw ay yun ang kanilang pagdating. Ganun pa man ay halos karamihan sa mga pinuno ng mga Quraysh ay hindi pa rin naniwala sa mga himala na ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang tunay na naniniwala sa kanya katulad ni Abu Bakr as-Siddiq, hindi pa man narinig niya mismo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay nagtitiwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naniwala na agad na ito ay totoo dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay as-sadiq al-amin, ang tapat at mapagkakatiwalaan. Kaya isa ito sa mga palatandaan ng mananampalataya na paniwalaan natin ang dala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad din ng kanyang mga hadith, katulad ng kanyang mga binanggit ng mga ilmul ghaib, dahil kabilang ito sa mga pagpapatunay na tayo ay naniniwala sa mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din doon na nangyari na mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi sapat sa kanila ang al-Isra wal Mi'raj. Hindi sapat sa kanila ang mga ibang himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Humingi sila muli ng ibang mga himala at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung bibigyan ko kayo ng himala, kayo ba ay maniniwala sa akin na ako ay propeta ng Allah? Sabi nila, oo. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na hatiin ang buwan. Hatiin ang buwan. At
Ganun nga, nahati ang buwan sa dalawa at yung iba na nakakita ay sa pagitan nila ay nahati ang buwan at ang sa bundok ng Hira ay sa gitna nakita nila na halos magkahati ang bundok na magkahati ang buwan. Nahati sa dalawa ang buwan. Kabilang to sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mga pinuno ng mga Quraysh ay sila ay nagsabi na tunay na napakalakas ang ginagamit ni Muhammad na salamangka. Magic. Salamangka. Imbis na maniwala sila, ay sinabi pa nila na gumagamit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salamangka. At sinabi ng iba sa kanila na tanungin nyo ang ibang mga darating. Kung sila, yung mga naglakbay na ito, ay nakita nila ang pagkahati ng buwan. At nung mga ilang araw, dumating ang mga ibang naglalakbay at tinanong sila, nakita niyo ba yung pagkahati ng buwan sa ganitong araw? Sinabi nila, nakita namin. At ganun pa man, hindi sila naniwala. Subhanallah, ang sinabi na naman nila ay napakalakas ang salamangka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga tao na sila ay punong-puno ang kanilang puso ng tinatawag na kufr o hindi paniniwala, at saka yung pagmamalaki, yung kibr. Kaya kahit na mayroong mga himala na lantaran ng nakikita nila, malinaw na malinaw sa kanila, ay hindi pa rin sila naniniwala dahil sila ay puno ng kibr o pagmamalaki sa kanilang puso. At yan din ay tanda na sila ay tinatawag na naligaw. At dahil dito, nabanggit natin yung 6 na mga taga-Madina na sila ay bumalik sa Madina at dumating naman ang taon ng sumunod na Hajj, ay dumating na naman itong 12 na mga taga-Yathrib, at pagkatapos ay kasama nila yung mga naunang dumating na 6, at sila ay tinatawag na nangako kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na susuportahan nila ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At kabilang sa kanila, sa kanilang mga ito yung tinatawag na pagkasunduan at ipinangako nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam yung tinatawag na al-sam'i wa ta'a fi an-nashati wal kasal. Sila ay susunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, makikinig at susunod kay Propeta. Sila ay wa'alan nafaqati fil usri wal yusr. Sila ay gagastos sa kahirapan at ginhawa. Ganun din sila ay mag-uutos ng kabutihan at magpipigil ng kasamaan. Ganun din sila ay tutulungan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. At ito nga, ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab bin Umair ay siya ang pinakaunang ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na safir. Ibig sabihin siya yung galing ng Makkah na ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina upang magturo sa mga tao ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at pagtuturo ng relihiyong Islam kung paano ang pagsamba, ano ang sala at iba pang mga turo, yung mga ibang mga foundation sa Islam. At marami ang naturuan at nagmuslim sa pamagitan ni Mus'ab bin Umair sa Yathrib. At dito nagsimula dahil naka-foundation na ang tinatawag na mga taga-Yathrib. Walang lugar, walang bahay sa Yathrib na maliban na punong-puno na ito ng turo sa kanila ng relihiyong Islam at tinanggap nila ang relihiyong Islam. Halos karamihan sa kanila ay tinanggap ang relihiyong Islam at dahil dito ay inutusan sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito na ay tumitindi ang pagpapahirap ng mga Quraysh kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ganoon sa kanyang mga sahaba. Kaya inutusan niya ang kanyang mga sahaba na sila ay maghijra sa Madina o yung tinatawag na Yathrib bago pa tawagin na Madina ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa pinakaunang na hijra na sila ay pamilya ay si Abu Salama at ang kanyang asawa na si Ummu Salama at ang kanilang anak. Ngunit subhanallah, si Ummu Salama ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak
At pagkaraan ng mga ilang buwan, so sobrang awa nila kay Salama dahil nawalay sa kanya yung kanyang anak at ganoon din ang kanyang asawa na si Abu Salama. Si Abu Salama ay naghijra at ang kanyang anak ay kinuha ng mga pamilya ni ibang mga pamilya ni Salama, ni Abu Salama, at pagkatapos ay si Salama naman ay nanatili sa bahay, kinulong siya ng kanyang mga pamilya hanggang sa naawa ang ibang kanyang mga kamag-anak, mga ilang buwan, at siya ay naghijra papunta ng Madina. Isa yan sa mga sakripisyo na ginawa ng mga tinatawag na mga taga Makkah na sila naghijra papunta ng Yathrib. At ganoon din marami sa mga sahaba na halos lahat ng kayamanan nila ay iniwan nila. Ang kanilang bahay, ang iba iniwan nila ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kayamanan, wala silang nadala para lang makapaghijra mula sa Makkah papunta ng Madina para maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya, ang kanilang relihiyon na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha dahil sila ay pinapahirapan ng mga Quraysh. At kabilang sa mga naghijra na lantaran ng kanyang paghijra ay si Umar ibn al-Khattab, nabanggit sa tarikh na si Umar radiyallahu anhu ay kabilang sa mga sahaba na siya ay naghijra ng lantaran. At sinabi niya na kung sino man ang gusto niya na mabiyuda ang kanyang asawa, ay hintay niya ako sa palabas papunta ng Madina dahil ako ay maghijra sa araw na ito. Yun ang isa sa mga sinasabi ng mga ulama na ganun katapang si Umar bin Khattab. Ngunit halos karamihan sa mga yung mga tinatawag ng mga muhajirin, sila ay mula Makkah na naghijra papunta ng Madina, ay halos patago dahil sila ay pinipigilan ng mga Quraysh. Ang iba sa kanila ay pinapapili. Ngunit halos lahat sila ay pinili nila ang hijra kahit na ang kayamanan nila, buong kayamanan nila ang nakasalalay dito, ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga ibang mga pamilya, ay sila pa rin ay naghijra para maisabuhay nila ang kanilang relihiyon. At pagkatapos dito, ay darating tayo, insyaAllah, sa paghijra ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagtipon-tipon na mga Quraysh para patayin nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yan ang mga tao na punong-puno ng pagkainggit, punong-puno ng kibar, pagmamalaki, na ang iniisip nila ay dumating sa kanila ang mensahe na napakaganda pero hindi nila tinanggap. At sa mga panahon na ito, wala silang ibang mapili na paraan dahil sa paglaganap ng katotohanan, paglaganap ng Islam, maliban sa patay nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito, insyaAllah, sa susunod na pag-aaral natin ay ang paghijra ng Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay dumating sa Madina o sa Yathrib. At insyaAllah, dito ay malalaman natin kung ano ang unang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagdating niya sa Yathrib. At ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng sumusubaybay sa ating pag-aaral. Ako po humingi ng paumanhin sa inyo dahil medyo natagalan di tayo nakapag-live lectures dahil may mga ibang ginagawa tayo, at ganoon din na humihingi tayo ng gabay, patnubay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang nabibigay sa atin ng patnubay. Kahit ang tao may kaalaman, kahit ang tao narating niya, ay wala tayong magagawa na kabutihan. Wala tayong magagawa na kabutihan maliban sa tayo ay gabayan, patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagi na tayo bilang isang alipin, palagi nating alalahanin sa ating sarili na tayo po ay mahihina na mga tao maliban lamang po sa gabay, patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo kanyang gabayan, alhamdulillah. Pero ang tao, kahit anumang meron siya lakas, kahit anong meron siya, pag hindi siya ginabayan, pinatubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang magagawa ng mga pagsamba. Kaya palagi tayo humingi ng patnubay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gabayan tayo, patubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din nagatipala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.